Nagpayag ng pagkadismaya ang ilang mga mambabatas ng Kamara sa naging desisyon ng Korte Suprema hinggil sa paglalagat ng mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Anila bagamat pinalda ang desisyon ng Korte ay hindi dapat makalimutan ng publiko ang malagim na pangyayari noong rehimeng Marcos. Samantala, sinabi naman ng ibang mambabatas na ngayong nakapagdesisyon na ang Korte ay dapat mag-move on na ang mga kritiko ni Marcos at tutukan na lamang ang mga dapat gawin para sa ikauunlad ng Pilipinas. May report si Jervis Manahan. Hindi ikinatuwa ng maraming mambabatas ang naging desisyon ng Korte Suprema kung saan pinayagan nilang ilibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ayon kay Albay Representative Edsel Lagman, isa sa mga nagpetisyon laban sa paglilibing, iginagalang daw niya ang desisyon pero labis daw niya itong ikinalungkot. I am puzzled to no end why a majority of the High Court resolved to allow the burial of a judicially and historically confirmed dictator, plunderer, and transgressor of human rights. Dapat daw maglabas ng status quo ante-order ang Korte Suprema habang dinidinig nito ang mga motion for reconsideration sa desisyon. Dismayado rin si Bayan Muna Congressman Caloy Zarate at ang mga kasama niya sa Makabayan Bloc sa desisyon ng Supreme Court. Aniya, patuloy daw dapat na ituro sa ating mga kabataan na hindi bayani kundi isang diktador at mandarambong si Marcos. We are overly dismayed, no? Because we certainly disagree doon sa naging desisyon ng Korte Suprema na payagan, mailibing ang diktador na si Marcos sa libingan ng mga bayani. Kami ay naniniwala na ito ay labag talaga, no, sa batas at maging sa ating konstitusyon. Ang dami ng desisyon ng Korte Suprema noon na sinabi nila na si Marcos ay isang diktador, he is a tyrant, in fact a plunderer. Maling-mali dahil sa buong mundo, no, kinikilala at kilala na si Marcos bilang isa sa pinaka masahol na diktador sa kasaysayan, no? So talagang katawa-tawa ang Korte Suprema ngayon. We are still crying for justice. May mga kaso po tayo ng mga kababaihan na matindi ang mga naging karanasan sa torture at kung ano-ano pang disappearance nung panahon ni Marcos. Naniniwala po kami na dapat hindi ilibing sa libingan ng mga bayani si Marcos. Ilan pang mga mambabatas ang nagpahayag ng kanilang pagtutol sa desisyon. Partikular na si Congressman Miro Kimbo na sinabing hindi mabubura ng desisyong ito ang mga malagim na nangyari sa ating kasaysayan noong martial law. Tinulig sa akin ni Ifugao Congressman Teddy Bagilat, Akbayan Congressman Tom Villarin at Dinagat Islands Congresswoman Kaka Bagao ang desisyon. Ayon naman kay Kabayan Party List Congressman Harry Roque, pinal na ang desisyon ng Korte Suprema kaya nararapat lamang na igalang na ito. Lalo na't hindi naman ang Korte kundi ang taong bayan ang humuhusga kung sino nga ba ang mga tunay na bayani. Alam niyo po, pagiging bayani, hindi po yan hinuhusgahan ng hukuman. Taong bayan po ang naghuhusga dyan. So, kahit ano po ang sabihin ng ating mga institusyon, hindi po maaalis o hindi po mabubura ng hukuman ang husga ng bawat Pilipino kung si dating Presidente Marcos ay bayani or isang diktador. Sa isang text message naman na ipinadala ni House Speaker Pantaleon Alvarez, sinabi niya na ang desisyon ay patunay lamang na mananaig ang batas kaysa sa emosyon ng sambayan ng Pilipino. Sang-ayon din dito si Davao City Congressman Carlo Nograles na nagsabi sa mga kritiko ni Marcos na mag-move on na at mag-focus na lamang sa mga dapat pang gawin ng administrasyon. Para sa PTV News, Jervis Manahan.